Meron pa rin bang PWD na peke? Yung Marami ID? Fake pa, IDs. Marami pa rin. As of the moment po, medyo ano siya, nagle-lessen na Okay. because of what we did na Unified Persons with Unified, Disability ID. yes. Nagkaroon po kasi ng trust and direction with our good Secretary Rex Gatchalian, because of yung hinid po kasi yung 88.2 billion na nawawala sa Pilipinas na kaban because of fake IDs. So, ang challenge po kasi is lahat ng mga different IDs ng different LGUs, iba-iba po itsura. Although the NCDA has had the template, so yung template nababago-bago nila. So ngayon po, meron na po tayong bagong AO na approved na, and I do believe kaka-register lang namin sa UP Honor. So we will be publishing it publicly po. Yung yung unified ID na template. So it's a digital ID na lahat po ng mga persons with disability is uniform na silang lahat. Uniform. So, paano po maka-apply yung mga meron pa ring lumang ID at gusto nilang magkaroon ng unified PWD ID? Hindi pa to yung per city hall, di ba? Yung Iba pa yun. Bali, yung per City Hall po kasi, yun yung nag-iiba-iba talaga. Kasi Oo, iba-iba lahat. oo. So wala naman pong as of the moment, kasi nandun tayo sa stage ng collection of data. So, nagagamit pa yung mga yung mga different IDs talaga. So, hindi naman natin binabago yung authority ng mga LGUs to really create their own identification card system nila. But with respect to the benefits for the persons with disability, yung 20%, yung 12% and 5% discounts, they should be parang yung gist po ng Unified ID is that the Unified ID will be the verification system for the persons with disability. So wala nang tanong-tanong. Pag ikaw ba ay tinanong na ano pong disability ninyo, masama po ba yon? Hindi naman po per se na masama. Nagiging masama lang siya pag ginagamit po sa pangungutya. So yung pangungutya talaga, yung discrimination. Kasi halimbawa, PWD po ako. Anong klase po? Yun, baka ganunin ma-offend ka. ka kasi parang feeling mo inaano ka. Hindi ka pinaniniwalaan. Huwag ka rin Oo. maging sensitive. Pero yun nga po, yung sa tamang tanong Sa lang. tama lang po talaga. Like for example, pa-explain talaga. That's why the disability sensitivity training is very important. Kasi tinuturuan ka paano makihalubilo sa mga persons with disability. So, for example, yun po. So, sasabihin natin, ma'am, can I borrow your persons with disability identification card? Kasi may titignan ako kung what Yes, kind of kasi disability nakalagay nyo naman dun as part of the requirement dito sa application ninyo or dito sa nire-request ninyo. Ganun po. Imbes na tingnan mo siya sa mata, ano ho bang ano nyo? Ano bang di ba? Parang hindi naman. Parang, ganun eh. parang pwede ho bang mahiram yung ID ninyo? Parang hindi mo naman kailangan direkta siyang tanungin. So that's a good way. Yes po. We should be an advice from the National Council on Disability Affairs, kami po, na you should be extra sensitive to persons with disabilities, especially what they're dealing with the day-to-day life nila. Yes. So you have to be extra sensitive. So isipin niyo po na pagpunta lang po ng persons with disabilities sa inyo para humingi ng tulong or mag-apply ng something, it takes very grabe yung challenges niya with comes to accessibility. Oo, kasi lalo pag sakit, ang dami mong kailangan i-present no? Yes po. No, di ba? Na papeles para ma-approve yung PWD. Yung mga medical certificates, mga ganun po. Pero syempre po, we cannot do away, kasi dahil may kapansanan, we cannot do away with the different documentation then. But we can always extend our being sensitive to our persons with disability, and at the same time, making every process sana na maging mas inclusive at mas accessible for our persons with disability. Kasi ang senior citizen, madali. Di ba? Pero minsan di sila naniniwala. Gusto naman ng ibang senior. Senior ho ba talaga kayo? Hindi na yan. Gusto ko yan. Sabihin ng senior. Hindi na yan. Napagkamalan akong Hindi pa yun. Yung 45 paghilingan ka sa grocery, di ba? Meron po kayong discount ID. Ang tingin mo sa akin. Pwede rin baliktad. Sa po yung senior nyo, hindi ako senior. May di ba? gano'n. Minsan naman, senior na kayo. Ay! May mga sip-sip. Alam nyo na yung effect. Diba? Pero, okay. Again, sir, para lang mas maliwanag, available na ba yung Unified PWD ID and how do we apply bilang panghuli? Yes po. The Unified Persons with Disability ID system, it's available already. And then, nagko-collect na talaga siya ng data. And how does this, paano mag-apply yung ating mga persons with disability? Same as how they are having their IDs now. Okay. So parang mas lesser lang po yung mga categories or yung mga fields na i-fill up nila. It's just that
kailangan lang talaga na ma-register sila at makuha nila yung unique QR code nila para ma-verify po na sila yung persons with disability. Bibigyan din po ng physical ID? As of the moment po, Oo, wala po wala siyang pa. physical ID kasi digital ID siya. Parang yung sa Para mas national mabilis din ID, po. di ba? Yes po. Wala pa. And then the different LGUs, pwede po sila, yung sinabi po kanina na magkaroon sila ng kasarili nilang ID system para po lagay nila yung QR code or they use the digital ID for the printed po. So may option siya to print it. But the digital the unified ID is a digital ID po. Pero pwede mo nang gamitin both. Kung pareho kang meron nun, paano yun, sir? Yes diba, po. meron ka sa LGU, meron ka pa doon sa... Yes po, you can use the one na na-issued na valid pa ngayon and then the one na with the unified ID. Kasi ang maganda po doon is yung ID kasi na na issued by the LGU na verify mo sa city. Kaso nga lang problema 8 to 5 PM lang siya. Pero yung unified ID 24/7 po kasi pag na-scan yung QR code pupunta sa portal, makikita na siya yung person's At face. saka wala nang hindi ka na magko-commute, 'di ba? Hindi ka na physically kailangan pumunta. So anong website ba 'yon? May yung developer natin as of the moment may alaga.ph po ata yung website niya. Doon tayo pupunta. Isa-scan lang po talaga. Like, all you need is a phone and an internet. And then, pag na-scan po, dediretso siya sa portal. Makikita mo Okay. na persons with disability siya na na-register sa Unified ID system Yung po. may alaga Yung alaga.gov.ph po ata yan. .gov.ph. Hindi, pero kung gusto ko mag-apply na gusto ko ng digital ID, Punta ka lang po sa local ninyo sa Persons with Disability Affairs Office and apply there. for the digital? For the digital po. You still need to go personally. Sa ngayon po personally ganun po. akala ko, Pero okay. ang alam ko po may enhancements na pwedeng ikaw na lang na mag-ano. Okay. Pero hindi pa po nilalabas 'yon. Hindi pa yung ganon. Okay. Pero for now, ako may time, gawin nyo na, no? Okay. Alright. Naku, maraming salamat po kay Attorney Walter Alava, ang ating spokesperson mula po sa National Council on Disability Affairs or NCDA. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Salamat po and on behalf of our Executive Director po, thank you for having us and sana po na pag-igtingin natin at pansinin pa rin po yung ating mga different accessibility laws po natin. Salamat po. Salamat. Ayan. Alright. Thank you.